Former 4-time All-Star center na si DeMarcus Cousins kinukuha na ng Lakers. Pero bago yan, Skip Bayless sinisi itong si Luka Doncic sa naging pagkatalo ng Lakers kahapon laban sa Utah Jazz. Paano ba naman ay wala daw depensa itong si Luka? 131 points nga ang ginawa dito ng Utah Jazz habang 119 lang para dito sa Lakers. Nahirapan din kasi ang Lakers kahapon dahil sa kawalan ng iba nilang mga defender katulad nila Dorian Finney-Smith at Gabe Vincent. Tapos nagka-injury pa sa mukha itong si Jackson Hayes laban sa Utah Jazz. Kaya dito ay nag-dominate talaga ang Utah Jazz lalo na sa points in the paint, na 54 points nga para sa Jazz, 36 points naman para sa Lakers. Habang may 8 blocks at 10 steals din ang Utah Jazz kahapon. At sa Lakers naman ay meron lang silang 3 blocks at 5 steals. Kaya mas malinaw na dahil sa ganda ng depensa ng Utah Jazz ay napigilan nila ang opensa ng Lakers. At dahil sa kulang ang Lakers sa kanilang mga defensive players, ay dito naman nag-dominate ang Utah Jazz especially na sa paint. Kaya ito talaga yung malaking nawala sa Los Angeles Lakers simula nang i-trade nila si Anthony Davis. Tapos ang ipinalit naman ng Lakers ay si Luka Doncic na isang player na kilala sa kanyang pagiging playmaker at scorer. Pero pagdating sa depensa ay liability nga ito para sa kanyang kupunan. Katulad na nga lang sa mga play na ito sa naging laban nila sa Boston Celtics sa NBA Finals. Meron naman sanang nakuhang sentro ang Lakers para ipalit kay Mark Williams at ito nga ay si Alex Len na isang 7-footer. Ang problema lang ay hindi naman ito ang sentro na talagang kailangan ng Los Angeles Lakers. Nahihirapan din kasi si Alex Len na i-dominate ang opensa at depensa. Hindi rin kasi ganun kabila si Alex Len at ka-athletic. Kaya nahihirapan ito sa kanyang timing sa pagkuha ng bola at timing sa depensa. Nagumawa nga lang ito kahapon ng 4.7 rebounds to assist at 1 block. At almost 22 minutes nga lang itong nakapaglaro kahapon. Na para sa akin mga idol ay no choice talaga ang Lakers kundi ang kumuha pa ng isang sentro na magagamit nila sa playoffs. Na kung sa Utah Jazz na nga lang ay nahirapan ang Lakers sa kanilang mga big man. Ay ano pa kaya kapag ang Denver Nuggets na ang kanilang makakalaban na may triple-double machine na si Nikola Jokic. Na alam naman natin na kahit noong hindi pa natitrade si Anthony Davis papuntang Dallas Mavericks, ay nahihirapan pa rin ang Lakers sa Denver Nuggets pagdating ng playoffs. At dalawang sunod na taon na nga silang nai-eliminate laban sa Denver Nuggets. Kaya naman ay maaari pa talagang magdagdag ang Lakers ng isa pang big man para mas lumakas pa ang kanilang front court. Lalo at may report na itong Los Angeles Lakers ay kinukonsidera daw ang pagkuha sa former 4-time All-Star center na si DeMarcus Cousins. Na sa ngayon ay naglalaro nga daw ito sa Mongolian Basketball League. Malaking bagay nga daw si DeMarcus Cousins para sa paint sa Lakers, lalakas nga daw ang kanilang kupunan sa area na ito kasama nila LeBron at Luka Doncic. Sa ngayon ay 34 years old na si DeMarcus Cousins. At kung mapupunta man daw ito sa Lakers ay magbibigay ito ng maaasahang rim runner at floor spacing para sa Lakers. Lalo at may ability nga daw ito na magbigay ng screens at makapag-finish ng mga plays mula kana LeBron at Doncic. Ang maganda pa raw kay DeMarcus Cousins ay isa itong eksperyensado na physical player. Kaya malaking tulong daw talaga ang isang DeMarcus Cousins para sa deep playoff run ng Los Angeles Lakers. Na para nga makuha ito ng Lakers ay kailangan nilang mag-wave ng isa pang player para magkaroon sila ng open roster spot para kay DeMarcus Cousins. At maaari nang i-wave ng Lakers ang kontrata ni Cam Reddish lalo at nasa expiring contract na rin naman ang kontrata nito. Isa pa ay hindi rin naman nagagamit ni JJ Redick si Cam Reddish sa kanilang rotation. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito kay DeMarcus Cousins? Maganda nga ba itong kunin muli ng Los Angeles Lakers?